Magandang araw sa iyo. Meron tayong mga dokumento sa harap natin ngayon na sumisiyasat sa isang partikular na misteryo mula sa aklat ng pahayag. Oo, isang napaka-espesipikong misteryo. Alam mo, sa pahayag Kabanata 6, may eksenang medyo nakakakilabot pero kasabay nito napaka-interesante. Ang mga kaluluwa ng mga martir na sumisigaw mula sa ilalim ng isang altar. Aha, Ang tanong na susubukan nating sagutin base sa mga source mo ay simple lang, ano o nasaan itong lugar na ito? Sige, simulan na nating himayin ito. tama ka. Ang pangunahing tanong talaga ay tungkol sa lokasyon. Pero ang kagandahan sa mga source na ito, ipinapakita nila na ang sagot ay hindi lang tungkol sa isang heograpiya sa langit o sa lupa. Okay. Nakatali ito sa mas malalalim na konsepto, dugo, lupa, katarungan at ang mismong grand finale ng plano ng Diyos para sa sangnilikha. At linawin lang natin, no, ang interpretasyong ito ay medyo lumilihis sa karaniwang naririnig natin. Which makes it more interesting. Sige, gusto ko yan. Magsimula tayo sa mismong eksena. Sa pahayag 6, mula talatang 9 hanggang 11. Okay? Sinasabi dito na sa pagbubukas ng ikalimang selyo, ang nakita ay hindi mga anghel, hindi mga halimaw, kundi mga kaluluwa. Partikular na tinukoy sa orihinal na Griego bilang psuche o kaihon. Yes, mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. At malinaw ang lokasyon nila, nasa ilalim ng altar. At hindi sila tahimik na naghihintay. Ang kanilang sigaw ay napakalakas, parang isang panawagan para sa hustisya. Ano ba eksaktong sinabi nila? Tulan ang mga nananahan sa lupa at ipaghihiganti ang aming dugo. Hindi ito isang malungkot na bulong, di ba? Hindi, parang formal na demanda ito sa harap ng korte ng langit. Eksakto. Nananawagan sila para sa pananagutan. At may tugon naman sa kanila, pero hindi ito yung inaasahan nilang agarang paghihigante. Binigyan sila ng puting damit at sinabihang magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. May kondisyon pa. Oo, may kondisyon. Kailangan nila maghintoy hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasama na papatayin ding tulad nila. Parang may kwota, kumbaga. May itinakdang bilang. Dito na pumapasok ang malaking tanong natin. Saan nga ba sila naghihintay? Ano ba talaga itong ilalim ng altar? Yan ang puzzle. At ayon sa mga source na hawak natin, ang susi para mabuksan yan ay hindi sa pagtingin sa hinaharap, kundi sa pagbabalik tanaw sa isa sa mga pinakaunang kwento sa Biblia. Okay, dito medyo kailangan nating i-stretch ang ating mga isipan. Sinasabi ng mga source na ang sagot ay nasa kwento ni Cain at Abel. Sa Genesis, Kabanata 4, Talata 10. Sa unang tingin, parang ang layo ng connection, diba? Isang murder mystery sa simula ng panahon, tapos isang apocalyptic vision sa dulo. Paano nila pinagdugtong yan? Ang connection ay nasa wika at sa konsepto. Matapos patayin ni Cain si Abel, ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. May sumisigaw. Pansinin mo yung pagkakatulad, may sumisigaw para sa katarungan. Sa Genesis, dugo ang sumisigaw mula sa lupa. Sa pahayag, mga kaluluwa ang sumisigaw mula sa ilalim ng altar. Okay. Ikinokonekta ng mga dokumentong ito ang dalawang sigaw na yon bilang isang uri ng panawagan. Sandali, teka. Dugo ang nasa Genesis, pero kaluluwa ang nasa pahayag. Hindi ba't malaking pagkakaiba yon? Dugo ay pisikal, kaluluwa ay espiritual. Magandang tanong yan. Baka naman pinipilit lang ng source na pagtugmain ang dalawang magkaibang konsepto? Yan mismo ang tulay na ginagamit ng mga source. Ang sagot nila ay matatagpuan sa Levitico 17.11. Nakasaad doon at ito yung pinakamahalagang prinsipyo sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ang buhay ay nasa dugo. At ang salitang ginamit para sa buhay sa orihinal na Hebreyo ay nephesh, Nefesh. Okay. na direktang katumbas ng psuche o hon, yung mismong salitang ginamit para sa kaluluwa sa pahayag. Okay. Ngayon nagkakaroon ng linaw. So, ang dugo parang sisidlan lang. Ang laman, ang esensya na sumisidaw ay yung nepesh, yung kaluluwa o buhay. Tumpak! Kaya ang argumento ng source ay ito.
Kung ang dugo ni Abel ay sumisigaw mula sa lupa, ang ibig sabihin talaga niyan ay ang kaluluwa ni Abel ang sumisigaw mula sa lupa. Gets. Ang dugo ang ebidensya, pero ang kaluluwa ang biktima na nananawagan. Exactly. Kung tatanggapin natin ang lohikang yan at kung ang kaluluwa ni Abel ay sumisigaw mula sa lupa at ang mga kaluluwa ng martir ay sumisigaw mula sa ilalim ng altar, pinagsasama ng source ang dalawang larawan na to. At ang konklusyon nila ay, Ang konklusyon nila ay radical. Ang ilalim ng altar ay ang lupa mismo. wow, yan ay isang radical na ideya. Sandali, kasi ang unang papasok sa isip ng marami, kasama na ako, ay isang literal na altar, di ba? Gawa sa ginto o bato sa isang lugar sa langit. Oo, yun ang common interpretation. Pero ang sinasabi ng interpretasyong ito, ang mismong planetang lupa kung saan dumanak ang kanilang dugo ang tinutukoy na ilalim ng altar. Yan ang sinasabi nila at hindi pa dyan nagtatapos. May isa pang layer dito. Ano pa yon? Ayon sa mga source, ang lupa bilang lugar kung saan nangyayari ang kasalanan, kamatayan at pagdanak ng dugo ay itinuturing na isang sakop parang ang isang teritoryo sa loob ng mas malaking espiritual na dimensyon na tinatawag na Hades o Sheol sa Hebreo. Teka, medyo mabigat yan. Lupa na nasa loob ng Hades na isa ring altar, parang Russian nesting doll. Paano ba nila yan binubuo gamit ang mga simbolo mula sa templo sa Lumang Tipan? Sige, gamitin natin yung modelo ng templo. Sa Lumang Tipan may dalawang pangunahing altar, di ba? Oh, Una yung tansong altar. Tinatawag din itong altar para sa handog na sinusunog. Sa ilang source na may impluensya mula sa Korean theology, tinutukoy ito bilang Not Byon Chedan. not Byon-chedan. Oo, ito ay nasa labas ng templo sa patio. Dito sinusunog ang mga hayop bilang handog. Ito ay lugar ng apoy, dugo at paglilinis. Okay, so yan yung altar sa labas para sa paglilinis. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay ang gintong altar ng insenso o kumbon hyangdan. Gemban Hyangdan. Ito ay nasa loob na mismo ng banal na lugar. Dito sinusunog ang insenso at yung usok nito ay sumisimbolo sa mga panalangin na umaakyat sa Diyos. Malinaw. Isang altar para sa paghatol sa labas at isang altar para sa panalangin sa loob. Paano ito kumukonekta sa lupa at Hades? Dito na papasok yung simbolismo. Ayon sa interpretasyong ito, ang Hades kasama ang lupa sa loob nito ay sinisimbolo ng tangsong altar. Yung altar sa labas. Oo. Isipin mo ang Hades bilang isang malaking quarantine zone para sa sangnilikang nahawaan ng kasalanan. At sa loob ng quarantine zone na yon, andito ang lupa. Ayon sa source, itang buong quarantine zone ang sinisimbolo ng tansong altar, isang lugar ng pagsubok, pagdurusa, at paglilinis. Kaya, ang lahat ng estrukturang ito sa lupa, yung templo, yung mga altar, ay isang mohelyo, isang anino o modelo lang pala ng isang mas malaking katotohanan. Tumpak! Paulit-ulit na binabanggit sa mga source na ang templong nakikita sa lupa, yung itinayo ni Moises at Salomon, ay isang mohelyo o anino lang ng tunay na templo sa kalangitan. Okay? At sa modelong ito, ang tansong altar na kumakatawan sa Hades at sa lupa ay nasa patio, pil, sa labas. Hiwalay ito sa tunay na santuaryo. Kaya kapag sinabing ang mga kaluluwa ay nasa ilalim ng altar, tumutukoy ito sa simbolikong tansong altar na walang iba kundi ang lupa mismo. Okay. Gets ko na ang where. Ngayon, ang mas mahalagang taning, ang why. Kung ganun, bakit sila kailangang maghintay doon, sa quarantine zone na ito? Bakit hindi pa sila dinadala ng direkta sa langit? Dito talaga lumalalim ang usapan. Ang kanilang paghihintay ay hindi pasibo. Hindi lang sila nagpapalipas ng oras. May purpose. May napakahalagang purpose. Ayon sa mga source, ang kanilang pagkamatay bilang martyr ay isang testimonya sa isang kosmiko at legal na kaso. Legal na kaso? Oo,
Sa pamamagitan ng kanilang katapatan hanggang kamatayan, pinapatunayan nila sa harap ng lahat ng nilalang, pati ng mga angher, ang katotohanan at katarungan ng mga utos ng Diyos. So sila ang mga star witness, kumbaga. Sila ang exhibit A hanggang Z sa isang kosmiko at legal na paglilitis na nagpapatunay na tama ang panig ng Diyos. Napakagandang paglalarawan yan. Sila ang mga saksi. At kapag ang itinakdang bilang ng mga saksing ito ay nabuo na kapag sapat na ang ebidensya, kumbaga may matibay ng basehan, ang Diyos para sa huling paghatol niya. At anong susunod na mangyayari kapag kompleto na ang mga saksi? Ayon sa mga dokumento, sa puntong iyon, itatapon na ng Diyos ang Hades, itong simbolikong tansong altar, itong quarantine zone sa lawan ng apoy. Ito yung tinatawag sa mga source na bulmot o bulmot. Ang ikalawang kamatayan. Oo, ang asalanan, ang kamatayan at maging ang Hades mismo wawasakin ng tuluyan. Inilalarawan ito ng mga source hindi lang bilang pagpaparusa, kundi bilang ang pagkumpleto ng orihinal na plano ng paglikha. Isang total system reset. Parang ganon. Hindi lang pagpaparusa sa masasama, kundi pag-aalis ng mismong sistema ng kasalanan para magsimula ang isang bago at perpetong yugto. Kaya pala, kailangan nilang maghintay. Eksakto. Ang kanilang personal na trahedya ay nagiging bahagi ng isang epikong kwento ng pagtubos para sa lahat. Sige, bago tayo magpatuloy, balikan natin saglit yung isang detalye. Yung mga puting damit, Oo, yung puting damit. parang hindi lang yan simpleng uniform of the waiting. Ano ang mas malalim na sinisimbolo nito ayon sa mga source? Ang puting damit ay isang budyong, isang garantiya. Garantiya? Oo. Isipin mo ito bilang isang down payment o isang resibo. Ito ay isang pangako ng kanilang tiyak na kaligtasan. Ngunit mas espesifiko pa riyan, ito ay garantiya para sa kanilang partisipasyon sa isang napaka-espesyal na kaganapan, ang unang pagkabuhay ng mag-uuli. O Wanjay Buhwal? Unang pagkabuhay na mag-uli, ibig sabihin may pangalawa, ano ang pinagkaiba? Oo, ayon sa mga tekstong ito, may dalawang uri ng pagkabuhay na mag-uli. Ang una ay eksklusibo. Parang kanino? Kap ng espiritual na katawan sa unang pagkabuhay na mag-uli ang makakapasot sa bagong Jerusalem. Sila ang mga unang bunga. So yung puting damit ay parang ticket nila. Oo, ticket nila. Patunay na kasama sila sa piling grupong iyon. Ang iba pang mga mananampalataya, ayon sa source, ay sa kasama sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli sa ibang panahon. So para maging malinaw ang lahat, ayon sa interpretasyong ito na nasa mga source natin, maliban kay Jesus, wala pa talagang sino man ang nakaakyat sa tunay na santuaryo sa langit. Iyan ang mariing posisyon ng mga source. Malinaw na sinasabi nila bukod kay Jesus, wala pang sino man ang umakyat sa tunay na templo. Ang lahat kasama na ang mga martir ay kasalukuyang naghihintay. Naghihintay pa rin? Ang kanilang mga kaluluwa ayon sa interpretasyong ito ay nasa Hades, na siyang lupa sa ilalim ng simbolikong tansong altar, sumisigaw para sa katarungan at sabik na nag-aabang sa katuparan ng pangako. Sige, subukan nating ibuod ang lahat. Ang mga source na iyong ibinahagi ay nagpapakita ng isang napakasalimuot pero magkakaugnay na interpretasyon. Oo, very systematic. Ang ilalim ng altar kung saan naghihintay ang mga martir ay hindi isang literal na istruktura sa langit, kundi ang lupa mismo. Ang lupa. At ang lupang ito ay itinuturing na bahagi ng isang mas malaking espiritual na quarantine zone na tinatawag na Hades. At ang kanilang paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ito ay isang aktibo at mahalagang bahagi ng isang kosmiko at banal na plano. Ang kanilang katapatan ang nagsisilbing patunay. Oo, patunay sa katotohanan ng Diyos. At itong patunay na ito ang magiging basehan para sa huling paghatol sa pagkatalo sa kasalanan at kamatayan at sa wakas sa pagkumpleto ng buong paglikha. Ang pinakamahalagang aral na nakuha ko rito ay kung paano pinag-uugnay-ugnay ang mga konsepto na sa unang basa ay parang walang koneksyon, di ba? Tulad ng, Yung kaluluwa na nasa dugo, yung dugo na sumisigaw mula sa lupa, yung lupa bilang isang simbolikong altar, at yung altar na yon bilang representasyon ng Hades. Lahat nag-click sa iisang lohika.
Oo, at kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapakita nito kung paanong ang isang tila maliit na detalye sa pahayag ay pwedeng magbukas ng pinto sa pag-unawa sa isang malawak na teolohikal na balangkas. Mula Genesis hanggang katapusan. Tama. Ipinapakita nito na walang salitang nasasayang sa mga tekstong ito. Bawat isa ay may lugar sa isang mas malaking puzzle. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pag-isipan. Kung ang katapatan ng mga martir hanggang kamatayan ang magiging hudyat at kinakailangang ebidensya para sa pagkumpleto ng sanlilikha, ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa napakalaking kahalagahan ng mga pagpili at pagtiis ng bawat tao sa loob ng dakilang planong inilalahad sa mga tekstong ito?